Di ko kayo pausa ako ng eyeliner. Di ako ibang make up. Transmission daw ang nagkaaberya sa early voting, hindi voting machines. Di lagi ko ibaw. Hindi ko kayo ibaw. It was not the machine that was failed. There was no defects or problems Umbot naman with sa the machines. Rather, the incumbent was persistent on doing the manual recount. The results came out 99.9% accurate of the tally results with our machines. And so, therefore, Iraq also is continually using our systems. Idinemo rin ng Miro ang mga makinang gagamitin. Pagdating sa logistics at training ng mga tao, Miro rin ang hahawak. Tanong tuloy sa komisyon. Are you prepared to undertake a manual count? Mano-mano tayo dito. Pag nag-glitch siya, Na-test naman po namin yung mga machines and in all fairness, nandiyan po sa labas lahat yung lahat ng machines, dinala ng Meru. We will be leasing new machines. Hindi po ito old machines, new machines. And again, we will be having our contingency measures or procedures to be set in place for the automated election. Inusisa rin ang Filipino company partner ng Miro na construction ang negosyo. What is a construction company doing involving itself in election systems? When we form the group, each one has its own responsibility. They will be a financial supporter because of the amount that is involved in investing for the project. Ang babalik Sabi ni Senador Rizal Teveros, ang address ng We're babal, we're good. ay pareho na sa isang blacklisted company ng Department of Public Works and Highways. Ibinasampina na sila para sa susunod na pagdinig ng Senado. Kaugnay naman ang isinusulong na voting. Iginiit ng minority leader na kailangan na ng batas para dito. Mukhang mapapahirapan din na ang OFWs dito. OFWs are very confused. Saan sila sako? Kasali ba sila doon sa internet voting o doon sa paper ballot? It's a per country approach. They're forcing the OFWs to re-register. Everybody needs to re-register or enroll. So, baka yung 1 million natin, Mr. Chairman, baka bumaba pa. Para sa GMA Integrated News, Ab Gonzalez, nakatutok, 24. Di ba na makuha niyang kilay? Di ba na makuha niyang Ayun lagi, kilay, eyelash. Dili, unsa man eh. Papa, pataas daw yung mata pa. Ang Secretary of State ng Amerika, ang Foreign Affairs Secretary, Ayaw, ipataas pwede mo mata eh. Close lang ka lang muna, ipataas po. ng Pangulo ng Amerika. At in Blinken ang mensahe mula kay US President Joe Biden na buo at matibay. Mama, bago pa ko nakaibaw mabamrog. Ang mga eyelash lagi sa mga lalaki, mas dako pa kaysa babae. Ano dahil na? Our goals are engaging partnership to the Indo-Pacific at large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines. Lay. Nagpasalamat ang Pangulo sa pagbisita ito ng Blinken na ikalawa na sa kanyang administrasyon. Sa gitna ng maraming isyu kinakaharap ng dalawang bansa, kabilang ang action sa Indo-Pacific region at sa South China Sea. Ano yung kilay nino? Kilay ni? Sa kilay din. Kaya kalimot ko sa ilin. Magsawa na daw. Buan. Kasabay ng pagbisita ng Blinken, kinumpirma ng White House na magkakaroon ng Trilateral Leaders Summit. Sila Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden, at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Galing na yan. Dito sa Washington, D.C. sa Amerika sa April 11. May hiwalay ding pulong sina Biden at Marcos. Nila ilong. Ang Japan at Amerika Dira sa ilang. Sa ilong. Sa ilong o sa ubos. At nagsusulong sa pagsunod sa international law at isang malayang Indo-Pacific region. Ay, sa dere. International law, all of these things are front and center.
pagpupulong na ito sa panahong mas nagiging agresibo ang China sa